What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. So I'm very sorry, medyo late yung recording ko ngayon. Dapat talaga kahapon pa, kaya lang medyo naging busy. Well, as you all know guys, I already have my first baby. Pinanganak siya nung Friday, February 7, 2025. So ayun, that's why medyo naging busy ako and hindi agad nakapag-upload. So, start na tayo. Well, today is February 11, 2025. So, today, ang oras ay, anong oras na nga ba? Ayan, 9:48 a.m. So, bale, na-record ko na lang to as early as possible para hindi masyadong magalaw yung or hindi masyadong malaki yung pagbabago dun sa update natin, no? Kasi technically dapat week 69 na dapat tong February 11, pero isama na lang natin dun sa sa week 68 para meron pa rin tayo sa week 68. Konti lang naman yung pagbabago niya. Okay. Nandito na nga pala tayo sa graph ng PSEI, and as you can see, medyo downtrend na naman siya. After nung rebalancing, medyo tumaas na siya sayang. Kaya lang, ayun, nauntog siya dito sa 6,200 and nagtuloy-tuloy ulit yung pagbagsak niya. So, tingnan natin kung paano to naka-apekto dun sa portfolio natin. Punta na tayo dun sa Excel file. So, andito na tayo sa Excel file. Today is February 11, 2025. Pero, sinama ko na lang siya dito sa week 68 since maaga pa na naman. Kakabukas lang nung market. So, ayun. So, week number 68, this is consist of February 3 hanggang February 10 dapat. Pero, sinama na natin ng February 11 hanggang 9 a.m. 9:50 a.m. No? So, in this week, nakapag-cash in ako ng 6,600. So, a portion of this is a portion of my income. This is a percentage of my income actually. So, ayun, 6,600. And dividend receive, wala pa so far. Dividend value receive, wala pa rin. And stock that I bought, Citicorp and DMCI. So, bakit Citicorp and DMCI? So, as you can see guys, may fina-follow akong strategy na gusto ko sana as much as possible balance talaga yung portfolio ko. So, papakita ko sa inyo. So, eto, nakikita nyo tong format na 3,000 and yung pagkakasunod-sunod ng mga stocks. So, basically, ito yung mga stocks ko, ano? And yung buy format na 3K. So, ang ginagawa ko kasi is every sweldo, magbibili ako ng stock. And, actually, a portion of my salary, let's say, 10%, 5%, 20%, I don't know, hindi ko na sasabihin, no, ng percentage ng sweldo ko is for stocks. And itong buy format na to, na 3K, so ang ginagawa ko is as much as possible, 3,000 pesos per stock, no? So kung ilan yung magkakasya doon sa 3,000 pesos, yun yung bibilhin ko na dami ng stock. So basically sa Citicorp, no, magkano na yung presyo na ito ngayon magkano ako siya nabili? 3.2 per share. So, basically, nasa 3,200 siya. So, ginagawa ko pagka ganun, isang board lot lang ng Citicorp. And for DMCI naman, so, since kasi siya ng tatlo, no, makakatatlo tayo in 3,000. Although, 11.1, medyo lagpas siya, pero inahayaan ko na lang. Tinatatlong boardlet ko pa rin kahit naalanganin na kasi magkano lang naman yun, 200, 300 peso difference. So, ayun, ganun yung strategy ko. Nababali lang tong strategy ko na to kapag merong, alam nyo na, merong news, merong article na maganda about sa isang stock. Halimbawa, si RFM, no, nagbukas siya ulit ng isang plant, no, So, basically, it's supposed to be na tataas yung presyo niya, no?
So, kung may mga ganong instances, doon ko binabale. So, halimbawa, imbis na PPC at SCC yung sunod kong bibilhin, mag-RFM muna ako. Bili ako ng RFM. Then next is PPC na and SCC. Tapos itong RFM, ilalagay ko na ulit dito sa dulo sa taas. Para last na ulit siya kasi kabibili ko lang sa kanya. So, ganun lang yung strategy ko. So, sobrang simple. Yan. So, yeah, balik na tayo dun sa cover. And then, stock sold. Yeah, not applicable. Wala. Ay, wala. Puro ICT. Icing ko lang. Yan. Yan. So, market value, tumaas na ulit, no? So, tapos na yung rebalancing niya and nag-bounce back na ulit yung, yung index or yung market natin. So, mula nung February 3 na 206,618 na market value, umakyat na tayo agad ng 218,558.87 na market value. So, gaano siya kalaking difference. So, within 1 week, umakyat agad yung value niya ng almost 12,000. No? So, ganun lang naman lagi sa stock market eh. Kung sakaling bumagsak and dahil lang naman yun sa sentiments, I believe na aakyat din ulit yan. Kasi ang bumabase talaga ang si Mr. Market sa fundamentals ng kumpanya. Kung sakaling tumaas o bumaba ng sobra dahil lang naman yun sa sentiments o dun sa mga news article o sa mga sabi-sabi ng mga tao. Yun. Gusto kong example dito yung ICT. Check lang natin saglit ha. Yung ICT. So, ito na yung ICT ngayong February 11, 2025. Sabi ko sa inyo before ko binenta to, bumaba siya and akala ko, hindi ko alam na re-rebalancing na pala yung PSEI nun. So, akala ko yun na talaga yung nagiging value niya, no? Kasi para sa akin talaga sa valuation ko, overvalued na to. So, nabenta ko siya, let's see. So, nabenta ko siya 342.4. Ito. Ayan. And ngayon is 341.8 na lang siya. So, ayun yung sinasabi kong example na based on sentiments lang. 'Di ba? Based on sentiments, pwede siyang tumaas o bumaba. Pero nevertheless, babalik siya dun sa mismong value niya. Babalik siya dun. So, yeah. Continue na tayo. So, unrealized gain, we have 19,962.26. So, yeah, malapit na ulit natin maabot tong all-time high natin nung week number 65. So, total dividends, same pa rin. Total gains, yeah, 30,000 na ulit. And the percentage, so mula 12,000 bumalik na ulit siya. 12,000. Mula 12% bumalik na ulit siya ng almost 14%. Then, average monthly dividends, same pa rin. Average daily dividends, same. And average daily gains, same. So dito na tayo sa dividends given. So, January yon ang nagbigay is Citicorp tsaka PPC. And RFM nag-declare pero hindi pa sila nagbibigay sa ngayon. And nilipat ko dito yung keeper kasi hoping na, malay mo, February. Pero dapat magbigay na tong keeper sa first quarter ng 2025. Hindi ko lang alam kung kailan sila magde-declare. So, hindi ko pala na-update to, no? Basically, nag-declare na yung FB ng dividends nila pero hindi ko pa pala nalagay dito. So, yeah. Update ko na lang to pag, once may time na tayo. Then, by dates, so, February nung January, no? Ang dami natin binili. Mga pinagbentahan niya ng ICT. And February, bumili tayo ng Citicorp and isang board lot ng Citicorp and 3 board lot ng DMCI. Then, money invested. January, nag-invest tayo ng 3,100. February, 6,600. So, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio natin. Anong week na nga ba to? So, punta tayo sa comparison week number 68 versus week number 67. Tara. So, andito na tayo sa comparison ng portfolio natin mula February 3 hanggang February 11. So, February 11, lang to ha? Almost 9 a.m. lang. So, kabubukas lang na market nito. So, unang
stock, A-REIT, medyo bumaba siya ng konti pero gano'n naman talaga to. Naglalaro lang to sa 30, 37, 38, 39, 40. And may one time nag-41 to pero ayun na yata yung ceiling niya for this moment, no? And then Citicorp medyo bumaba ulit mula 12.8% naging 11.05%. DMCI tumaas na mula negative 1.16% naging positive 1% na siya. Then FB mula negative 0.8% naging 1.66% na. Then GSMI mula 3.56% naging 5.05%. Actually, yung DMCI gusto ko talagang bumili ng marami pa niyan. Kaya lang, wala pa tayong datuong. And then, Jollibee mula negative 3.71% naging, ilan to? Ayun. Naging negative 1.67% to. So, tumaas siya. Then, Keeper mula 11.25% naging 19.73%. Grabe, ang laki na ng inangat ng Keeper. Parang gusto ko ng benta. Joke. And then, Metrobank, mula negative 9.34%. Grabe, bagsak na bagsak. Ayan, tumaas na. Naging negative 5.15%. Then, Plus, mula 32.43%. Naging 44.93%. Actually, nung week nga na to, nag 50% up na ako dito. Actually, gusto ko ng ibenta. Kaya lang, masyado pang manipis. Ayoko muna. And, parang tulad lang lagi ko sinasabi, hanggat hindi pa overvalued yung kumpanya based sa aking valuation, hindi ko pa siya ibebenta. So, ayan. So, PPC naman, mula 14.61%, naging 15.25%. Then, RFM mula 10.73%, naging 13.23%. And last, Semirara mula 7.96% naging 9.64%. So, tumaas din. And today, we have a total market value of 218,558.87 versus nung February 3 na 206,618.65 pesos. So, almost 12,000 yung tinaas niya within a week. No? Kasi dahil doon sa sobrang pagbagsak nung market nung nag-rebalance. Actually, gusto ko talaga sanang mas bumili pa ng mas madaming stock noon. Kaya lang, feeling ko medyo na-late din ako eh. Na-late din ako sa pag-cash in. And, yung pera din talaga medyo kapus pa. So, So, total gains natin ay 19,962.26 and percentage of 10% na, no? So ayun lamang guys. Uy, bago tayo mag-close, bumaba pa yung PSEI. So ayun lamang guys, sana patuloy pa rin kayong manood. And yung mga hindi pa naka-subscribe, please do like, comment, and subscribe para palagi kayong updated dito sa ating update sa ating portfolio, no. So yun lamang hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam.